Good morning sa inyong lahat again. At tayo ay nasa huling pagtalakay na sa ating miniseries tungkol sa pag-ibig ng Diyos. At ngayong umaga, ang aking ibabahagi sa inyo ay may pamagat na Loving the God of Love. Loving the God of Love. Pagmamahal sa Diyos ng pag-ibig. Maraming talata sa Biblia tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Kaya hindi na ako babasa ng talata. Kayo na mismo ang maghanap. Napakaraming talata sa Biblia tungkol sa pag-ibig ng Diyos. At actually, ang Biblia, pag tinignan niyo ang buong Biblia, isa lang ang mensahe niya ng pag-ibig ng Diyos. Ang pinakadiwa ng mensahe ng buong Biblia ay ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Mahal tayo ng Diyos. He is the God of love. Walang anumang pangit sa karakter ng Diyos. Walang masamang tinapay si God sa atin. Hindi siya tulad ng tao na nagbabago o merong mood, nagbabago yung mood. Ang Diyos hindi. He is consistent with His love for us. Kung papaano niya tayo minahal sa simula't simula, hindi nagbabago yun. Tuloy-tuloy yun. At yung pag-ibig niya na binigay sa atin is the highest form of love. Dahil yun ay divine love, hindi yun human love, yun ay divine love. Kaya makakaasa tayo na ang Diyos ay laging para sa atin. No? He is always for us. Hindi siya against us. Ano man ang nagagawa natin sa buhay, nakalimutan natin yung mga napag-aralan natin noong matagal na panahon at tinuro sa atin ng simbahan, lalo-lalo na ng traditional na simbahan, na magagalit ang Diyos sa atin kapag gumawa tayo ng kasalanan. Hindi. Nagagalit siya sa kasalanan dahil sumisira ito sa atin. Sinisira ng kasalanan ang mga taong minamahal niya. Naiisip lang natin na minsan nagagalit si God sa atin o nagtatampo siya sa atin dahil ipinoproject natin kung ano tayo sa kapwa natin. Tayo kasi ganun. Kapag yung minagawang mali yung kapwa natin o kaibigan natin, nagtatampo tayo. Si God walang tampo. Walang tampo sa kanyang puso. Mahal na mahal tayo ng Diyos. At dahil yun siya, He's love Himself. God is love. At pag naranasan natin yung pag-ibig ng Diyos, yun ang susi sa isang masarap na buhay dito sa ibabaw ng lupa. Mararanasan natin yung eternal life na pinangako niya. Pero bago tayo magpatuloy, tayo muna ay sumandaling manalangin. Lord, sa umagang ito, salamat po ng marami sa unang-una sa lahat, sa pag-ibig mo sa amin. Minahal mo kami kahit ganito kami. Kahit nung una ay inaaway ka namin at ayaw namin sa iyo, pinipili namin ang sarili naming kagustuhan at ang nakikita namin sa mundo. Subalit, salamat sapagkat sa pag-usad namin sa aming pananampalataya, sa aming relasyon sa iyo, nakikita namin na higit ang pagmamahal mo sa amin. At turuan mo ang bawat isa sa amin na ma-realize yan, na ipinta namin sa aming isipan na ang pag-ibig mo ay walang hanggan. Ang pag-ibig mo ay napakalawak para sa amin, napakalalim para sa amin. Salamat po at dalangin namin na iparanas mo sa amin ang pag-ibig na yan sa mga sandaling ito habang kami ay tumatalakay ng paksa patungkol sa iyong pag-ibig. We bless your name, Lord, this morning at dalangin namin ang patnubay mo sa aming pagtalakay sa pangalan po ni Jesus na aming Panginoon. Amen. So, ayun, eternal life, yung experience ng eternal life, hindi yung pagpunta sa langit, kundi dito sa ibabaw ng lupa, maranasan natin yung abundant life
yung life in the Son, yung buhay na mayroon si Jesus nung siya'y narito. Mararanasan natin yan kapag naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. At dapat lang tayo ay lumalago sa pag-ibig natin sa Diyos. Totoo yun. Na we grow in God's love. Hindi yun pag na-born again ka o nanampalataya ka ngayon, 100% na yung pag-ibig mo sa Diyos. Hindi ganun. Lumalago yan. Basta hanapin mo, syempre. Hanapin mo yun. At yun din ang isang prinsipyo ng Diyos. Gusto niya, hinahanap natin siya. At yung paghahanap na yun mula sa pananampalataya mo sa Kanya, yung proseso ng paghahanap mo sa Kanya, yun ang yung journey, yun ang iyong, doon papasok yung maturity mo. Kung ikaw ay lumalago sa Kanya, yun ay dahil hinahanap mo siya. Pero kung hindi mo siya hinahanap, hindi ka lalago sa Kanya. So, kailangan yung paghahanap sa Kanya. At sa katunayan, dahil gusto ng Diyos na tayo ay magkaroon ng buhay na masaya, masarap, yung maganda, buti at makadiyos na pamumuhay, siya mismo, hinahabol niya tayo ng kanyang pag-ibig. Tayo lang umiiwas, tayo lang tumatakas dun sa pag-ibig na yun, pero hinahabol tayo ng pag-ibig ng Diyos. At hindi mapapanatag, hindi mapapanatag, hindi mapapahinga ang puso ng Diyos hanggat hindi tayo tumutugon sa Kanya, hanggat hindi natin binubuksan ang ating puso sa Kanya, dahil yun ang gusto niya, nabuksan natin yan, na tayo ay parang siya ay kumakatok. Yun nga yung sinabi dun sa Revelation chapter 3 verse 20 na siya ay kumakatok, pilit na kumakatok. Sipin niyo yung larawan na yun. Kapag siya ay kumakatok, alam niya yun na magbubukas tayo ng pinto. Bakit naman siya kakatok kung alam niya na hindi tayo magbubukas ng pinto? It might take time, no? Para tayo ay tumugon. Ako, postman ako. Pag may parcel, kakatok sa pinto. Minsan ang tagal. Minsan akala mo walang tao. Pero after 2-3 minutes, biglang bubukas yung pinto. Nagsusulat na ako ng card para sabihin na yung parcel nyo ibinalik sa opisina. Biglang bubukas yung pinto. Yung pala, yung matanda. Mabagal siya. Minsan may walker pa siya. So, pero si Jesus, pag kumatok siya, yun nga, alam niya na magbubukas tayo ng pinto. It might take time for us to open the door, pero alam niya na bubuksan natin yan. Maaring hindi nga dito eh. Maaring hindi dito sa ibabaw ng lupa. Maaring after this life, no? Hanggang doon sa panahon na wala na tayo dito sa lupa, kumakatok pa rin sa puso natin. At tsaka pa lang tayo magbubukas ng pinto. Dahil kapag kumatok ang Diyos, alam niya magbubukas tayo ng pinto. Hindi siya kakatok kung alam niyang walang tao ron. Kayo ba, kakatok pa sa isang bahay kung alam niyo na walang tao ron? Siyempre hindi. The reason na kaya kayo kakatok doon sa bahay na yon dahil hindi niyo alam kung mayroong tao doon o wala. Lalo na kung alam niyo may tao ron, kakatok kayo. Pero kung tiyak kayo na walang tao doon, na walang magbubukas ng pinto, hindi niyo kakatokin yung pinto. Si Jesus ganun. Kaya siya kumakatok. Alam niya. Sa puso natin, alam niya, bubuksan natin yung puso natin. Yun ang ginagawa niya. Yung pagkatok niya, may pag-ibig yun. May kasamang pag-ibig. At yung pag-ibig na yun ay steadfast. Hindi matitinag. Kakatok siya ng kakatok. Hindi magbabago yun. Kahit anong mangyari. Tayo mga tao, mahilig tayo nakahilig tayo sa pagbabago. Konting pagkakamali lang, no, ng ating mahal sa buhay, kaibigan, kapitbahay, kamag-anak, nagbabago yung ating damdamin sa kanila. We are prone to change. We change when other people
do bad things against us. But God passionately loves us, even when we are doing bad things against Him. Yun nga yung diwa ng Romans chapter 5 verse 8. Minahal niya na tayo kahit nung tayo mga makasalanan pa. God demonstrates His own love for us in this, that while we were still sinners, Christ died for us. Doon niya ipinakita yun. Minahal niya tayo kahit nung tayo ay gumagawa pa ng mga bagay na laban sa Kanya. Minahal niya tayo even while we were rebelling against Him, while we were doing things against His will, minahal niya na tayo. At dahil yun ang totoo, ano ang makapagbabago sa puso ng Diyos para hindi niya na tayo mahalin? Sabi nga ni Brennan Manning sa kanyang aklat na Souvenirs of Solitude, parang sinasabi daw sa atin ni God na I am with you, I am for you, I am in you, I expect more failure from you than you expect from yourself. Imagine. Sinasabi rin ni God sa atin, I expect more failure from you than you expect from yourself. Ganon tayo ka-love ni God. Ganon siyang magmahal sa atin. Ngayon, hindi natin matatagpuan ang pag-ibig at hindi natin ito matutunan mula sa kanino man, mula saan man. Ang ibig kong sabihin, hindi natin matutunan at hindi natin matatagpuan yung origin ng love. Yung origin, yung pinagmula ng pag-ibig. Saan ba nagmula ang pag-ibig? Natutunan ba ito ng tao ng dalawang, si Adan at si Eva, sabihin natin. Natutunan ba ito ng mag-asawang Eva at Adan doon sa puno o sa mga hayop? Paano silang nagkaroon ng pag-ibig? Paano nagkaroon ng pag-ibig ang tao? Saan natin natutunan ito? Alam niyo, ang dahilan kung bakit mayroong pag-ibig sa loob ng sansinukob, sansinukob na ito, itong created world. Kaya mayroong pag-ibig sa loob nito ay dahil ibinigay ito ng Diyos. Love is a gift of God from Himself. Dahil siya ang pag-ibig. Sa Diyos galing yung pag-ibig. Hindi ito pwedeng magmula kung saan man. Hindi ito pwedeng matutunan ng tao mula sa kanino man o saan man. Hindi sa mga bituin, hindi sa buwan, hindi sa puno, hindi sa hayop. Ang pag-ibig ay nagmula sa Diyos. Kaya nang lalangin ng Diyos ang sanlibutan, ibinigay niya ang pag-ibig. At kaya nagkaroon ng pag-ibig dito sa ibabaw ng lupa. Walang maaaring panggalingan ng pag-ibig, kundi ang Diyos. Tayo mga tao, bagamat iba't iba ang degree ng ating pag-ibig sa ating mga puso. Pero meron tayo nito dahil ibinahagi ito ng Diyos sa atin. So ang pag-ibig ay narito sa mundo dahil ang Diyos ay pag-ibig mismo. Sa Kanya nagmula ang pag-ibig. Ang isang magulang, ang isang ina na nagsilang o nagbubuntis ng kanyang anak, hindi niya kailangang turuan ang kanyang sarili na mahalin yung kanyang anak. Di ba? Automatic yun. Mamahalin niya yun. Mula sa sinapupunan hanggang sa ito ay isilang, hanggang sa ito ay lumaki, nandun ang pagmamahal. Nandun yung unconditional love ng magulang, ng ina sa kanyang anak. Sa paglipas ng panahon, itong batang ito ay lalaki at maaring maging rebelde at lalayo sa landas na nais ng kanyang ina sa kanya, para sa kanya. Hindi magbabago yung pag-ibig ng ina. Ang magbabago ay yung kanyang nararamdaman na dating saya, mapapalitan ng hapdi. Dahil na, pag nakikita niya yung kanyang anak na nalalayo ng landas, siyempre, sakit sa puso nun.
Yun, makita mo ang iyong anak na tinahak ang landas na against sa'yo, na hindi, alam mo na hindi yun ang tama, hindi makadiyos, hindi maganda, hindi mabuti. Masakit yun sa puso ng kanyang ina. Pero hindi mawawala yung pag-ibig ng ina. May mga gabi na yung nanay na yun ay iiyak. Habang siya yung naggumagawa sa bahay, pag naiisip niya ang kanyang anak na nalalayo ng landas, siya ay maiiyak. At tatawag sa Diyos. Nahandon yung pagdurusa. Sa madaling sabi. Nung bagong panganak yung kanyang anak, ay saya-saya niya. Meron siyang isang sanggol na mula sa Diyos. Pero yun nga, yun lang ang magbabago. Na dating saya, ngayon ay napalitan ng pagdurusa. Pero yung pag-ibig hindi mawawala yun. Andun pa rin yung love. Dahil yung pag-ibig na yun, galing sa Diyos. At maliit na larawan lang yun ng pag-ibig ng Diyos. Yung pag-ibig ng ina sa kanyang ina. Imagine niyo si Maria. Nung si Jesus ay nakapako sa krus, halos madurog ang puso ni Maria. Halos mamatay si Maria dahil sa sinapit ng kanyang anak. Hindi dahil sa nalayo ng landas si Jesus, kundi dahil nung pagkakataong yun, pinasan ni Jesus, pinasan niya sa kanyang sarili yung bunga ng paglayo natin ng landas. Kaya si Maria, nakita niya yung anak niya na ganun. At dumurog yun sa kanyang puso. Ganun din ang nararamdaman ng mga ina na ang mga anak ay nalalayo ng landas. Dahil may pag-ibig. Kahit na ganun nangyari, kahit nalayo sila ng landas, still, mahal ng isang ina ang kanyang anak. At yun ay, sabi ko, maliit na larawan lamang ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Nararanasan ng isang ina ang pagluha, ang matinding pagluha, ang inagpis, ang pagdurusa ng kalooban. Bakit? Bakit niya nararanasan yun? Dahil sa pag-ibig. Sa isang napakalaking pag-ibig sa kanyang anak. Sa katunayan, sino mang nagmamahal ng totoo ay dumaranas ng pagdurusa ng puso. Sino mang nagmamahal ng totoo ay dumaranas ng pagdurusa ng puso. Kaya nga nasabi ng isang German theologian na si Jürgen Moltmann, a God who cannot suffer is poorer than any man. The one who cannot suffer cannot love either. So he is a loveless being. Kasi kung saan mayroong tunay na pag-ibig, naroon ang posibilidad ng pagdurusa. Hindi mawawala yun. Bakit ba nagdurusa yung ina? Dahil mahal niya yung anak niya. Kung wala siyang pagmamahal sa kanyang anak, edi bahala ka sa buhay mo. Pakialam ko sa'yo. Diba? Kung walang pagmamahal. Pero dahil may pagmamahal, may pagdurusa. At dahil ang Diyos ay pag-ibig, hindi pwedeng hindi siya nagdurusa. Yan ang tandaan ninyo. Dahil ang Diyos ay pag-ibig, hindi pwedeng hindi siya nagdurusa sa nakikita niya sa nangyayari sa kanyang mga nilalang. Na ang bawat isa sa atin ay anak ng Diyos by way of creation. Hindi pwedeng walang pakialam ang Diyos sa mga nararanasan natin dito sa ibabaw ng lupa. Hindi pwedeng walang epekto ito sa puso ng Diyos because God is love. At ang sino mang may pag-ibig ay naroon ang posibilidad ng pagdurusa. Sa katunayan, ipinakita yan ng Diyos sa atin doon sa krus. Naranasan at nadama ng Diyos ang buong sakit, hapdi ng pagdurusa dahil mahal niya ang bawat tao sa ibabaw ng lupa. Hindi lang Israel, kundi ang bawat tao sa ibabaw ng lupa. Alam niyo, hindi natin lubos na maunawaan ang pag-ibig ng Diyos. Sa katunayan, yun nga ang dalangin ni Saint Paul para sa iglesia.
Sabi niya doon sa Ephesians chapter 3 verses 18 hanggang 19. Dalangin ko na makaya ninyong arukin kasama ng lahat ng mga banal ang luwang, haba, taas at lalim at lubos na maunawaan ang pag-ibig ni Kristo ng higit sa kayang abutin ng kaalaman upang kayo'y mapuno ng lubos na kapuspusan ng Diyos. Napakalawak, napakalalim, napakahaba. Hindi lang yun. Napakamakapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. At dahil napakamakapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos, walang kaluluwa ang hindi magbubukas ng pinto eventually sa katok ng Diyos. Walang kaluluwa na hindi magbubukas ng kanyang puso. Walang kaluluwa nga ayaw dito. Bakit ang hindi? Bakit ang hindi? Isipin niyo, ang Diyos ay pag-ibig. At ayon kay Paul, ayon kay Paul, ang pag-ibig ay ano? Love is patient. Love is kind. Love is not envious or boastful or arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable. It keeps no record of wrongs. It does not rejoice in wrongdoing, but rejoices in the truth. It bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Love never ends. Alam niyo, kung papalitan niyo yung because God is love, kung papalitan niyo ng salitang God yung love, ganito ang magiging basa at babasahin ko sa Tagalog. Ang Diyos ay matiyaga at mabait. Hindi mapanibughuin. Hindi mapagmalaki o mayabang. Hindi magaspang ang asal. Hindi nag-iisip para sa sariling kapakanan. Hindi mayayamutin. Hindi nagbibilang ng kamalian. Hindi siya nagagalak sa kasamaan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Ang Diyos ay nagtitiis sa lahat, nagtitiwala sa lahat, may pag-asa sa lahat at may tiyaga sa lahat. Ang Diyos ay walang katapusan. Eksaktong-eksakto yung description ng love kung ilalagay din sa description ng Diyos. Ganun ang Diyos. How can you not fall in love with a God like that? At ang mga katahayang ito na binanggit ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 8 ay simpleng paglalarawan lamang. Simpleng paglalarawan lamang ng pag-ibig ng Diyos. Binigyan lang tayo ng simpleng description ng pag-ibig because we cannot comprehend what is infinite. And we will never comprehend what is infinite. And God's love is infinite. Hindi natin lubusang maunawaan ang anumang hindi kayang arukin ng ating isipan. O hindi kayang saklawin ng ating isipan. At pangunawa. Tulad nga yan ng yung walang hanggan. Hindi natin lubos na maunawaan kung ano ang walang hanggan. Dahil limited ang ating isipan. And God's love is infinite. Walang katapusan. Because God is eternal. Pero ang simpleng paglarawan ni St. Paul sa tunay na pag-ibig ay sapat na para tayo ay magmahal din sa Diyos. Dahil sino nga ba ang hindi magmamahal sa Diyos na ganyan ang larawan? Si God ay hindi tulad ng isang salbahing magulang na naitapon lang ng batang paslit yung isang basong gatas ay ginulpi, binugbog sa palo ang bata. Hindi ganun ang Diyos. Hindi niyo makikita yan doon sa description ng love na binanggit ni Paul sa 1 Corinthians 13.
Si God ay hindi tulad ng isang teacher na dahil maingay ka, babatuhin ka ng eraser. Hindi niyo makikita yung larawan na ganyan doon sa description na binigay ni Paul. Si God ay hindi isang immigration officer. Hindi siya isang immigration officer na dahil kulang ang papeles mo ay hindi ka papapasukin sa langit. Hindi siya nagbibilang ng kamalian. Ganun ang Diyos. Ganun ang pag-ibig niya. Sa description o sa paglalarawan ni St. Paul ng pag-ibig sa 1 Corinthians 13, hindi ninyo makikita ang anumang negatibo. Sa halip, ang madadaman ninyo ay galak at pag-ibig din. Yun ang madadaman ninyo. Pag binasa niyo at tiningnan nyo yung 1 Corinthians 13 verses 4 to 8 na yun ang maliit o simpleng description ng pag-ibig ng Diyos, ang tugon ninyo ay pag-ibig din. At dahil dyan, marapat lamang na resonable nating tugunan ang pag-ibig ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng pag-ibig din sa Kanya. Let's fall in love with God. At madalas na nating nababanggit yan at madalas na nating naririnig, let's love God. Pero paano ba natin lilinangin ang pag-ibig natin sa Diyos? Paano natin i-develop? Paano tayo madidevelop kay God? Pag nakakita kayo ng isang maganda o isang gwapo at lagi nyo kasama, ang daling ma-develop, di ba? Pero kay God, mas dapat ma-develop din tayo eh. Linangin natin yung ating pag-ibig sa Kanya. So, anong dapat natin gawin? Be alone with Him. Una sa lahat, be alone with Him. Alam nyo, sa loob ng 40 years na pagiging Kristiyano ko, isang napakahalagang katotohanan ang nadiscover ko. Na ang kawalan ng palagiang pakikipag-isa sa Diyos ay yung pagiging mag-isa kasama ang Diyos ay isang hadlang para mahalin siya ng totoo. Pag wala yun, you cannot love God in truth. Pag wala yun. Napakahalaga nun. You can say, I love you. You can sing, I love you, Lord. Pero, maaaring hindi ito nagiging realidad sa kaluluwa mo. Ang pag-iisa kasama ang Diyos ay hindi optional kung gusto ng isang Kristiyano na talagang ma-in love kay God. Hindi optional yun. Sa halip, ito ay isang primary requirement at very important requirement for us to truly fall in love with God. Kailangan yun na mag-isa kayo kasama si God. Pag-ukulan ng panahon, gumastos kayo kung kinakailangan. Magsakripisyo kayo kung kinakailangan. Dahil kung wala yun, magiging shallow, mababaw lang ang pag-ibig nyo kay God. Maaaring ito ay salita lamang, pero hindi nagiging realidad sa inyong kaluluwa. So, una yun. Yung pag-iisa kasama ang Diyos. Pangalawa, express your feelings. Express your feeling towards Him with words or by words. Ipahayag ninyo ang inyong damdamin sa Kanya sa pamamagitan ng salita o ng mga salita. Sumulat kayo kay God. Gumawa kayo ng love letter kay God. Express nyo. Kahit na hindi kayo isang makata, siguro paminsan-minsan, subukan ninyo na ihayag ang inyong pag-ibig sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya. Sabihin nyo sa Kanya. Iawit nyo sa Kanya ang inyong damdamin. Gumamit kayo ng mga ng hymno, ng hymn book na
May mga hymns na tumutukoy sa pagpapahayag ng pag-ibig sa Diyos o mga awit, mga Christian songs na tumutukoy sa pagpapahayag ng pag-ibig. Pero of course, may mga songs na talagang walang kakwenta-kwenta. Yung mga minsan, may mga inaawit tayo sa church na walang kakwenta-kwenta. Yung paulit-ulit lang. Uulitin mo yung hallelujah, hallelujah. Hindi kayo ma-inlove kay God kapag yun ang ginamit niyo. Pero may mga songs na, even secular songs, you can use secular songs. Yung mga love songs na romantic na pwede niyong gamitin para express ang pag-ibig niyo kay God, ang damdamin niyo. Palitan niyo lang ng konti. Medyo i-tweak niyo lang ng konti o i-edit niyo lang ng konti yung songs para maging swak sa inyong pagpapahayag ng damdamin kay God. At pwede yun. Sa katunayan, meron mga secular songs na talagang akmang-akma para kay God sa pagkilala sa Kanya. Halimbawa, yung You Light Up My Life ni Debbie Boone. Noong 1970s, ito ang naging number 1 hit single, no? Si Debbie Boone, anak ni Pat Boone, isang Kristyano. Pero yung You Light Up My Life ay isang secular song. Pero yan ay tumutukoy sa pwedeng tumukoy, ibig sabihin, sa isang tao na ang Diyos ang liwanag niya. Kaya pwedeng yung mga secular songs pwedeng magamit eh. Yung You Decorated My Life, natatandaan ko noong 1984 sa isang church service sa Asian Christian Charismatic Fellowship. Inawit ito ni Pastor Jaren Lapasaran as a special number pero ipiniliwanag niya yung konteksto. At totoo naman na si Jesus ang nagde-decorate ng buhay natin. What about this one? Tingnan nyo. My days before all fade to black and white. Jesus, since you came into my life, everything has changed. Paint my love. Jesus, paint my love. Make it the picture of 1,000 sunsets and the freedom of 1,000 doves. Jesus, paint my love. Alam niyo na yung title ng song. Hindi yung Christian song. Pero you can use it. Pwede mong gamitin yun. Pwede mong gamitin yan as prayer para kay Jesus o prayer kay Jesus para ma-inlove ka sa Kanya. Ito medyo mahaba pero ito nasa isang journal ko, no? Tingnan niyo. Medyo pinalitan ko lang yung ilang words tsaka inedit ko lang ng konti. At ito, paborito ko to when I am alone with Jesus. Ang sabi, staring at the moon so blue, turning all my thoughts to you. I was without hopes or dreams. Try to dull an inner scream, but you saw me through. Alam niyo, pag binabanggit ko to, pag binabasa ko sa kanya, naiiyak ako minsan eh. Kasi talagang yung reality ng song akma-akma sa buhay ko at sa buhay ng maraming tao na pinasok ni Kristo. Walking on a path of air, seek your presence everywhere. As you melt this heart of stone, you take my hand to guide me home. And now I'm in love. You took my heart away when my whole world was gray. You gave me everything and a little bit more. And when it's cold at night and you stand by my side, you become the meaning of my life. Living in a world so cold, you were there to warm my soul.
You came to mend a broken heart. You gave my life a brand new start. And now I'm in love. You took my heart away. When my whole world was gray, you gave me everything and a little bit more. And when it's cold at night, and you stand by my side, you become the meaning of my life. Holding your hand, I won't fear tomorrow. Here where I stand, I'll never be alone. You took my heart away when my whole world was gray. You gave me everything and a little bit more. And when it's cold at night and you stand by my side, you become the meaning of my life. Hindi ba? Hindi ba totoo yun? Na siya yung kahulugan ng ating buhay? We can use these songs. Pwede natin gamitin yung mga awit na ito para express yung ating damdamin kay Jesus. Minsan kasi, halos wala tayong masabi. Paulit-ulit na lang yung sinasabi natin, Lord, I love you. But we could expand. Pwede natin gamitin yung yung poetry ng ibang tao. Kahit hindi sila Kristiyano. Si Paul nga, gumamit din ng mga quotations ng mga pagano eh. We can express our feelings, no? Pwede natin ihayag yung ating damdamin sa Diyos sa pamamagitan ng mga bagay-bagay na pwede natin gamitin dito sa mundo. Alam niyo, hindi tayo papagalitan ni Lord pag ginamit natin ito. Sasabihin niya sa atin, thank you, anak. Thank you, anak. Sabi nga ni Brennan Manning, na isang author, na when we say to God, Lord, I love you, sinasabi raw sa atin ni God na hindi lang natin naririnig, thank you. Imagine, God will say thank you sa atin kapag sinabi natin. Because it comes from our heart. Kung nagmumula sa ating mga puso para sabihin sa Kanya mga bagay na ito sa pamamagitan ng mga awit na ganito, hindi tayo papagalitan ni Lord. Alam ko, may magsasabi na, brother, napaka-worldly mo naman. Gumagamit ka ng secular songs. I understand that. Dahil meron pang mga immature sa Christianity, no? Sa loob ng iglesia. Pero, ang gitara ba na ginagamit sa church ay Christian in origin? Yung bang microphone na ginagamit natin sa church ay sigurado tayong Kristiyano ang mga gumawa niyan? Yung damit na sinuot mo papunta sa church, Kristiyano ba ang designer niyan? O tumahin niyan? Masyado lang legalistic yung iba. The truth is, legalism is a sign of immaturity. Legalism is a sign of immaturity. But when you grow in the love of God, you cross this boundary. Then legalism dissipates. Nawawala yung legalism. What matters only is love. And what is left is love. Yun eh. Pag nagmamature ka, nag-grow ka sa pag-ibig sa Diyos, nawawala yung mga yan, yung legalism. At ang natitira, yung pag-ibig sa Diyos. At kapag meron kang pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa, then you're good. Because yun ang pinakamataas, the greatest command, pinakadakilang utos. Dahil pag gumagamit ka niyan, yung mga secular songs, ginagamit mo sa pag-express mo ng feeling kay God, hindi nagagalit si God sa atin. Hindi tumataas ang kilay ni God sa atin. Bakit? Because love is not rude. Love is not arrogant. Hindi pwedeng gamitin yan. Meron tayong mga Christian song na dapat lang natin gamitin. Hindi ganun si God.
God is humble enough para tanggapin yan. At kung alam niya na galing sa puso natin yun, na-express natin sa Kanya, then, go ahead. Use those songs to fall in love with God. Dahil yun lang gustong marinig sa atin ni Lord. Yung puso natin, yung tibok ng puso natin ay nagmamahal talaga sa Kanya. At yun nga ang tugon natin sa Kanya. Dahil mahal niya tayo. Dapat din ang tugon natin sa Kanya. Pagmamahal. So, be alone with God. Express your feeling towards Him with words or by words. At pangatlo, be passionate about God. Be passionate about God. Ito ang dapat na malinang sa puso natin. Ang pagkakaroon ng matinding pagnanasa para sa Diyos. Sa aking palagay, kapag walang passion for God o yung masidhing pagnanais para sa Diyos, hindi tayo magiging interesado sa pag-ibig sa Diyos. Only those who have true passion for God will be interested in loving God. Pero kasi pag wala yung passion, walang iniwan niya sa ibang bagay. If you are passionate about your work, interesado ka dun sa trabaho mo. Naalala ko lagi sinasabi ng nanay ko sa amin, no? Mahalin ninyo ang inyong trabaho. Dahil siya mahal niya lagi ang trabaho niya. And she is passionate about her work. Kung ano man yung ginagawa niya. Kapag meron tayong passion sa isang bagay, meron tayong masiding pagnanais na sa bagay na yun, meron tayong interest na mahalin ang bagay na yun. Lalo na sa Diyos. Si David, ganun. Si David, pag binasa nyo ang awit 63, Psalm 63, meron siyang passion for God. O Diyos, kayo ang aking Diyos. Hinahanap ko kayo. Nananabik ako sa inyo ng buong puso't kaluluwa na tulad ng lupang tigang sa ulan. Nakita ko ang inyong kapangyarihan at kaluwalhatian sa inyong templo. Ang inyong pag-ibig ay mahalaga. Mahalaga pa kaysa buhay. Kaya pupurihin ko kayo. Your love is better than life. Pasasalamatan ko kayo habang ako'y nabubuhay. Itataas ko ang aking mga kamay sa paglapit sa inyo. Masisiyahan ako tulad ng taong nabusog sa malinamnam na handaan. At magpupuri ako sa inyo ng awit ng kagalakan. Sa aking paghiga, kayo ang naalala ko. Sa buong magdamag, kayo ang iniisip ko. See, tingnan niyo yung passion ni David. Yung kanyang pagnanasa sa Diyos. That's why he loved God. He loved God during his life. No? Minahal ni David ang Diyos nung kanyang panahon. Dapat ganun din tayo. Ma-develop natin yung passion for God. Si God ang nasa isipan natin lagi. Paghiga natin, pagbangon natin, si God ang unang nasa isip natin at huling-huling nasa isip natin. Pero yun ang tugon natin sa Kanya. Pag-ibig. At nadidevelop natin yung pag-ibig natin sa Diyos sa pamamagitan ng tatlo na yan. Be alone with Him. Express your feeling towards Him with love or with words or by words. At magkaroon ng passion, magkaroon ng masidhing pagnanais para sa Diyos. Lalo ngayon, magpapasko. Alam na natin na niregaluhan tayo ni Lord, no? Ng pag-ibig. Si Jesus. Tayo naman ang magbigay sa Kanya. Why not this time tayo ang magbigay sa Kanya ng pag-ibig? Tayo ang magbigay sa Kanya ng pagmamahal na simula, Lord, sa araw na ito, tuturuan ko ang aking sarili. Gagawin ko yung dapat kong gawin o yung pwede kong gawin para ma-develop yung aking pagmamahal sa iyo. Let's do that. Bilang gift natin kay Jesus sa pagdiriwang natin ng kanyang kapanganakan. Lord, sa tanghaling ito, we thank you and we bless you. We love you, Lord. At dalangin namin na matutunan pa namin na mahalin ka. Show us
ways, Lord, na ma-express namin ang aming pag-ibig sa iyo at ganun din, Panginoon. Makita namin ang aming mga sarili na umuusad sa pag-ibig sa iyo. Maraming salamat muli sa pag-ibig mo sa amin. At itong Kapaskuhang darating, Panginoon, ay isang paalala sa amin na minsan ay ipinahayag mo ang iyong dakilang pag-ibig sa amin. Thank you, Lord, sa tanghaling ito at pagpalain po ninyo ang bawat isa sa buong sanlinggong ito at ganun din sa buong Kapaskuhan. Maranasan ka namin sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen.